Robin, follow up ko lang doon sa sagot mo. Sabi mo, nakaka-relate ka lang doon sa part na pagmamahal sa mom. Pero dito, di ba, yung character mo pinag-aagawan ng mga babae. So, alam mo na nakausap ka namin the first time nung nilaunch mo yung pabango mo, talagang parang na-overwhelm ka sa sobrang suporta sa iyo ng mga tao. So, paano ka ngayon, paano mo in-internalize tong pinag-aagawan ka? Kasi obviously ngayon pinag-aagawan ka na talaga. So, anong feeling? Hindi naman po pinag-aagawan. At alam mo ba sa mga fans mo, parang hindi sila mag-a-agree? Hindi, pero... Si Drake po kasi parang hindi naman siya nagsasalita kahit pinag-aagawan na siya. Parang wala siya, wala lang po sa kanya. Parang ang iniisip lang niya, pag-aaral niya, yung nanay niya, ganun lang. Yun lang po. Follow up lang. So, Robin, wala ka bang experience na naramdaman mo na ngayon kung ano yung fame mo? Wala ka bang yung sa mall or biglang may mga lumalapit so hinahabol ka? Wala bang ganun? Sa totoo lang po, happy po ako na marami na nakakilala sa atin, na nakikilala na po tayo ng mga tao. Pero hindi ko po siya masyadong iniisip eh, parang ayoko po lumaki ulo ko, yung maisip na sikat na or what, kung ano man. Kasi malayo po po, hindi po ito yung gusto ko. Malayo po yung biyahe natin. Yeah. Salamat. Salamat po. Rating po ng ano po? Popularity niyo. Nasaan kayo sa 1 to 10? Siguro ako po nasa 7 or 6. Ako po 1. Napakaano naman. Hindi po, dapat 1 lang. Sa baba lang po dapat tayo. So ano ba ang kulang para maabot ang 10? Marami pa po, malayo pa po ako. Marami pa po akong kailangan matutunan. Marami pa akong kakainin kanin. Tsaka ramen. Ramen lang sa ramen. Wait. Paano mo inaalagaan ang popularity mo? Ngayon po sa totoo lang, hindi na po ako masyadong nagsa-social media. Para hindi na po ako masyadong nag-iisip-isip. Kasi minsan po, ano tawag dito, parang ayoko na lang kung nagbabasa masyado ng mga Ay, comments. mamimiss ka daw ng fans mo without song. Hindi, magpo-post pa din po ako. Tsaka abangan naman nila yung seducing direct pa. Hindi, po, habang nag-shoot po ako, hindi po ako masyadong nag-social media muna. Para wala po ako iniisip, focus lang po ako sa show. Yun. Kay Thank you po. Angela, Ako naman po, 1 to 10, anong rating mo sa popularity mo? ako po binase ko lang po sa followers kaya ako nasabing 7 or 6. Pero kung sa tutuusin lang po, yung tingin ko po sa sarili ko, siguro below 5 pa rin po. Para po sa akin, para po maalagaan ko yung popularity ko, kung ano pa pong meron ako, is to work harder po sa mga contents po, and I want to make sure na lahat ng nilalabas ko po is authentically me. Kasi gusto ko po magustuhan ako ng tao na ako, na pagiging ako lang po. Marites University and Hataw. Hello, good Hi. afternoon po. Afternoon. Yeah, first question ko kay Robin. Sa mga previous MediaCon kasi, pag ini-introduce ka bilang isa sa mga bida, this time, ikaw na yung pinaka-bida, yan nagdadala ngayon ng grupo. So, anong pinagkaiba nito before? Anong pressure nito sa'yo right now? Malaki po yung role ko pero hindi ko pa po sinasabing bida. Parang ayoko lang po ng bida na ano. Sobrang kinakabahan po ako kasi yun na nga po, ang laki nga po ng role na binigay sa akin. Kaya sobrang nag-prepare po ako para dito sa show na to. Sobrang thankful din po ako kay na boss na binigyan nila ako ng ganito malaking project na hindi ko iniisip na magagawa ko to this year. Bigla na lang siyang dumating. Thank you din kay Lord, sa family ko, sa lahat po na tumulong sa akin. Pero may pressure ba sa'yo yun? Sobrang- Paano mo ina-handle? So, hindi. Ano lang po ako, pag po nagbabasa ako ng script, gano'n, talagang pinakaka-aral ko po. Para pagdating sa set, alam ko yung gagawin ko, hindi po ako masyadong kakabahan. Okay. Thank you. May pressure po ba? May pressure ba sa part ninyo na mapantayan ng success ng Mutya ng Section E? Para po sa lahat ng cast.
Ethan. Sino siya? Hindi ba, for me, hindi po siya, it's a good pressure na it's a new project. Pero yung pressure po na dapat success is the same. I don't think naman po na-pressure po kami dun sa ganon. Kasi, personally, kasama rin po kami dun eh. Dun din po kami nakilala ng tao. So, thankful po kami sa project na AMSE na nakilala po kami dun. Now, dahil po sa success nun, meron po kaming Seducing Jake Palma. So, masaya po ako. For me, yes, syempre hindi naman po mawawala yung pressure mo sa sarili mo. At the same time, bagong character din po kasi ito sa akin. Iba si Kay, iba din si Mika. So, kailangan mo talaga siyang pag-aralan. Pero syempre po, sa part po namin, gagawin po talaga namin yung best namin. Hindi naman po pwedeng hindi. Kasi as a artist, kailangan namin pag-aralan lahat. Yung character, kailangan namin basahin, alamin, yung mga flow po ng story. Kaya, it's normal lang naman po na ma-pressure ka po. Yun lang. And I agree with what they said as well. Of course, with this new project, ibang-iba rin po yung dynamics ng each and every one of our characters. So, bale, hindi ibang Rafa na po yung makikita nyo dito in comparison to our previous project. And of course, since it was such a huge, thankfully, such a huge success, we are very grateful po. And it just pushes us to want to do better, to give you a better performance po in this show. Pero ano po, actually hindi naman po namin iniisip yun. Sa ngayon ang iniisip po namin is maging better yung acting, better kami sa work, at better yung pag magkakasama kaming lahat sa set. So, ayun lang po. Masaya naman po kami kung ano man po binibigay sa amin ng Diva. Hi, hello. Thank you for your question. You know, I never once thought of it like that. Never ko inisip niya na pressure ba ako dito. Kasi to double down on sinabi ni Ethan, like, success has many different faces, very different images. AMSI is AMSI. This is Mission Impossible, Seducing Jake Palma. Iba yung team, iba yung halos yung class. And I've never once felt the pressure. If anything, you know, I look at these as two different types of success. That's what I'm looking at. Like, that's what I'm aiming for. So, yun lang po. Sa akin naman po, siguro po may konting pressure kasi nga sobrang happy din ako kasi sobrang laki ng mutya. Tapos dahil nga ang laki ng mutya, sinuportahan nyo kami, may kasunod tayo, kasunod sa Drake Palma. Nakakakaba lang po dito kasi ang laki na po nga ng role natin dito. Tapos mas pinag-aralan ko po ito, gano'n. Kaya may pressure pa din. Ikaw naman. Ako naman po, aaminin ko po talaga. Nung unang akong tinawagan at sinabihan na, oh, ikaw na to, ganyan. Sobrang saya ko lang. Tapos after nung saya ko, ila siyang napalitan ng pressure, ng kaba, na, hala, bakit ako nag-oo? Kaya mo ba yan? Tapos, I started doubting myself kung kaya ko ba. Pero, ako kasi, ito yung pangarap ko eh. Matagal ko na itong hinihintay. At andito na to, tatanggi pa ba ako? So, magpapatalo ba ako sa pressure? Syempre, hindi. So, I used it as motivation to become better. Mag-focus po ako sa acting ko, mag-focus po ako sa character ko, and mag-focus po ako sa success. Ay, sa pressure ng success, hindi naman po ako ganun na nape-pressure katulad ng una. More on enjoying na lang po. Ini-enjoy ko na lang po kung ano yung nasa harapan ko po ngayon. Kasi minsan lang po. Ay, sana dumalas po. May pressure po sa Seducing Jake Palma. So, syempre, working with these Viva artists, napakagaling po nila. And kita-kita naman po yung pagka
lakas po ng mutya. And syempre, knowing na nagka-role po ako dito, it's not just a small role, but it's a kind of big role for me. And syempre, I'll take it as a good pressure. Same what Angela said, na gagawin ko siyang motivation to be a better actor, better artist, and just do better sa craft ko. And yun, so thank you.